Sa gitna ng Davao City ay nakatayo ang isang lumang boarding house na matatagpuan sa pagitan ng mga modernong gusali ngunit natandaan ng panahon at mga kwento na hindi nasasabi. Ang pangalan ko ay Jean at ako ang tagapag-alaga ng lugar na ito hanggat naaalala ko. Sa dinami-dami ng mga nangungupahan na dumarating at umaalis, nasanay na ako sa pang-araw-araw na paggalaw at gawain sa loob ng mga pader na ito. Ngunit may isang presensya, isang bagay na hindi ko maipaliwanag na hindi pa karaniwan. Ang boarding house ay may opisina na may dalawang magkadugtong na silid. Natutulog ako sa unang silid kung saan ang isang malawak na salamin na bintana ay nagpapahintulot sa akin na makita ang pangalawa. Palaging may kaunting liwanag na tumatagos mula sa labas na nagbibigay ng malabong anino sa mga dingding kahit na mas gusto kong matulog sa kadiliman. Kakaibang lamig ng kwarto, ang lamig kaya nanginginig ka kahit electric fan lang. Bandang hating gabi nang una itong mangyari. Mahimbing ang tulog ko, nakahiga nang bigla akong nagising. Doon, sa salamin na bintana, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng itim, mahaba ang buhok na nakatabing sa balikat. Nakatayo lang siya doon na tahimik at diretsong nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay anino, imposibleng makita ng malinaw. Sinubukan kong iwaksi ito. Sinabi sa aking sarili na panaginip lang ito at tumalikod. Pinilit ang aking sarili na makatulog. Ngunit hindi madaling makatulog. Makalipas ang ilang oras, hinalo ko ulit. Sa pagkakataong ito, nakatayo siya sa harap mismo ng pintuan ng pangalawang silid. Ang parehong madilim na figure ay mas malapit ngayon, nanonood. Unti-unting gumapang ang takot, gumagapang sa ilalim ng aking balat. Gusto kong sumigaw, tawagin ang isa sa mga lalaking boarder na minsan ay natutulog lang sa labas ng opisina. Pero hindi ko kaya. Kahit anong pilit kong magsalita o kumilos.